nag-file ako ng Anti-Senior Citizens Abuse Act. Gusto ko ang mga senior citizen marespeto. Okay. At kaya nag-file ako ng bill na ito at 11 abuses ang nandoon para walang lusot, no? So kung maaprubahan itong bill na ito, hindi lang emotional, physical, mental, institutional din. Kasi maraming nagre-reklamo sa akin na pag pumunta sila sa ahensya ng gobyerno o sa pribado, ay pinag-aantay sila, na nasisigawan sila o napapaalis sila. So ayan, kung sa batas na ito, ay wala nang sino mang makaabuso sa mga senior citizens dahil makukulong sila. At lalo na sa yung i-scam, napakadami. 1 million yung iniimbestigahan ko ngayon na na-scam sa 3 bangko at saka 2 yung GCash and Paymaya. At ang ginamit pa na pang-scam, SSS. Na-download sa app ng SSS, hindi siya maka-download, may tumawag sa kanya. Taga-SSS daw. Buti dumating yung anak, sinaraduhan agad yung telepono. But then, it's too late. Kasi nawala na yung almost 1 million niya sa iba-ibang bangko. Niimbestigahan ko ngayon at sinabi ko na hindi naman pwedeng walang liable dito. Sabi ko, kailangan maibalik yung pera nito matanda kasi hindi naman niya kasalanan. Dapat ang mga bangko maglagay sila ng safety nets para hindi sila pasukan ng scammers. Sinabi rin ng Cyber Crime PNP at saka NBI na yun ang problema nila. Kasi ang dami-dami daw talaga na i-scam sa bangko, sa So, pag nag-imbestiga sila, tatanungin yung bangko kung ano yung information, hindi daw nagbibigay ang bangko dahil because of the secrecy of the law. Kami ng amendment na kung kinakailangan, dapat magbigay sa investigation. Kapatid ko, na mga minamahal kong ka-United Seniors, andito po ang inyong kapatid, si Mila Aquino Magsaysay ng United Senior Citizens Party List na mag-aalaga sa inyo at ipaglalaban ko ang inyong karapatan, kapakanan, benepisyo at pribilehyo. Yan po ay asahan ninyo, hindi po pangako ito, kundi ginagawa ko na. Matatanda, ating mahalin.